Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. On this video lecture, you should be able to calculate the molar mass of a certain compound. So without further ado, let's start this video lecture. Sa ating previous video lectures, natutunan natin ang pag-calculate ng mass to mole relationship at pag-calculate ng moles to number of particles. Sa video lecture na ito, ika-calculate naman natin ang molar mass ng isang compound. Kung bibigyan natin ng pansin ang konsepto ng compound, ito ay tumutukoy sa pinagsama-samang atoms. Halimbawa, ang carbon dioxide ay isang compound dahil ito ay binubuo ng isang atom ng carbon at dalawang atoms ng oxygen. Tandaan na sa chemical formula ng isang compound, ang number na naka-subscript form ang tumutukoy sa bilang ng atoms na mayroon sa isang compound. Bukod dito, kapag ang symbol ng isang element ay walang presence ng subscript, ito ay nangangahulugan na nagtataglay ng isang atom lamang. Tandaan ang konseptong ito dahil magagamit natin ito sa mga susunod pang discussions. Ngayon, subukan nating kunin ang molar mass ng compound na glucose. Ito ay may chemical formula na C6H12O6. Kung sisiyasatin nating mabuti, ang compound na glucose ay binubuo ng combination ng tatlong elements. Ito ay ang carbon, hydrogen at oxygen. Ang tanong, paano natin makakalculate ang molar mass ng glucose? Gumamit tayo ng step-by-step procedure upang i-compute ang molar mass ng isang compound. Mas mainam kung gagawa ka ng isang table o talahan na yan na may 4 na columns. Ang table na ito ay makakatulong upang mas ma-organize ang mga data na kailangan natin upang makompute ang molar mass ng compound na given sa situation. Una, alamin muna natin ano-ano ang mga elements na bumubuo sa given compound. Kanina, nabanggit natin ang glucose ay binubuo ng 3 elements. Ito ay ang carbon, hydrogen at oxygen. Tandaan na ilalagay natin ang mga ito sa unang column ng ating table. Pangalawa, alamin naman natin ang atomic mass ng mga elements na bumubuo sa ating given compound. Kung babalikan natin sa first video lecture natin sa concept ng mole, nabanggit natin na upang malaman natin ang atomic mass ng isang element, gagamitin natin ang periodic table. Tama ang narinig mo. Sa periodic table natin makikita ang atomic mass ng mga elements. Simulan nating alamin ang mga atomic mass ng mga elements na carbon, hydrogen at oxygen. Tandaan, dapat hawak mo ang iyong periodic table. Isusulat natin ang mga atomic mass ng bawat element sa second column ng ating table. Ang carbon ay may atomic mass na 12.01 grams, ang hydrogen ay may atomic mass na 1.01 grams, samantalang ang oxygen ay may atomic mass na 16 grams. Magaling! Hindi ba't simple lamang ang ating ginawa? Ngayon, alamin naman natin ang bilang ng atoms na mayroon ang bawat elements na bumubuo sa ating given compound. Tandaan na upang malaman natin ang bilang ng atoms, ito ay nire-represent ng numbers in subscript form na makikita natin sa chemical formula ng compound. Ang mga ito ay isusulat natin sa third column at tandaan na gagamitin natin ang unit na mole sa bahaging ito. Kung iisa-isahin natin, ang carbon ay may 6 na atoms, ang hydrogen ay may 12 atoms, at ang oxygen ay may 6 na atoms. Muli, ipinapaalala na dapat ang mga ito ay isinusulat natin kasama ang unit na mole. Sa bahaging ito, kukunin naman natin ang molar mass ng bawat elements. Makukuha natin ang molar mass ng bawat element sa compound sa pamamagitan ng formula na atomic mass of elements multiplied to the number of atoms. Bukod dito, nararapat din nating malaman na ang molar mass ay may unit na gram per mole gaya ng ating nabanggit sa first part ng video lecture na calculating mass to mole. Tandaan na ganito lamang ang gagawin ninyo sa fourth column. Kung iisa-isahin natin ito, para sa carbon, 12 grams times 6 mole
ito ay magkakaroon ng molar mass na 72.06 gram per mole. Para naman sa hydrogen, 1.01 grams times 12 mol, ito ay magkakaroon ng 12.12 gram per mole na molar mass. Samantalang sa oxygen, 16 grams times 6 mol, ito ay may molar mass na 96 gram per mole. Ganito lang kasimple ang dapat mong gawin. Ngayon, kunin na natin ang molar mass ng compound na glucose. Paano natin ito gagawin? Simple lamang. I-add lamang natin ang molar mass ng bawat elements. Kung i-add natin ang 72.06 gram per mole na molar mass ng carbon, 12.12 grams per mole na molar mass ng hydrogen, at 96 gram per mole na molar mass ng oxygen, ang compound na glucose na may chemical formula na C6H12O6 ay may molar mass na 180.18 gram per mole. Tandaan, kapag molar mass ang pinag-uusapan, ginagamit natin ang unit na gram per mole. Dahil kung grams lamang ang isusulat mo sa unit of the compound, magiging mali ang sagot mo. Hindi ba madali lamang i-calculate ang molar mass ng isang compound? Paano naman ang gagawin kung sa unahan ng isang chemical formula ay may coefficient o number tayo na makikita? Gaya ng 2 molecules of carbon dioxide o may chemical formula na 2CO2. Paano ang gagawin natin dito? Simple lamang. I-distribute mo lamang ang coefficient na 2 by multiplying it sa bawat subscript. Ibig sabihin, magiging C 2 times 1 o 2 times 2 ang mangyayari. Sunod, kunin natin ang magiging product ng distribution. Ang magiging number of atoms ng carbon sa 2 molecules of carbon dioxide ay 2, samantalang ang oxygen naman ay magiging 4. Pagkatapos, ilalagay na natin ito sa table na sinasabi ko sa inyo kanina para maging organized ang ating calculation. Sa unang column, ilalagay natin ang mga elements. Ano-ano nga ang mga ito? Tama, ito ay ang carbon at oxygen. Sa second column naman, ilalagay natin ang atomic mass ng mga elements. Saan nga natin hahanapin ang atomic mass ng mga elements? Tama, ito ay makikita natin sa periodic table. Ang carbon ay may atomic mass na 12.01 grams, samantalang ang oxygen naman ay may 16 grams na atomic mass. Sa third column, ilalagay naman natin ang bilang ng atoms ng bawat elements. Ilan ang bilang ng atoms ng carbon sa 2 molecules of carbon dioxide? Tandaan na kukunin mo ang bilang nito sa naging resulta ng product ng distributed coefficient at subscript. Tama. Ito ay may 2 atoms, samantalang ang oxygen ay may 4 na atoms. Tandaan ang unit na mole ha. Kung wala ito, baka mamali ang sagot mo. Pang-4, i-multiply natin ang atomic mass ng bawat element sa bilang ng atoms nito upang makuha natin ang molar mass ng bawat elements. Sa carbon, 12.01 grams times 2 mol, ito ay magkakaroon ng molar mass na 24.02 gram per mol. Samantalang sa oxygen, 16 grams times 4 mol, ito ay magkakaroon ng 64 grams per mol na molar mass. Ngayon, kunin natin ang sum ng mga molar mass ng bawat element.
upang makuha ang molar mass ng mga elements. Tandaan na ang molar mass ay may unit na gram per mole. Panghuli, kunin ang sum ng lahat ng mga molar mass ng bawat elements upang makuha natin ang molar mass ng compound. Subukan natin ang iyong natutuhan sa video lecture na ito. Tandaan na hawak mo dapat ang iyong calculator, lapis at papel at ang iyong periodic table habang ginagawa mo ang bahaging ito. Narito ang ating sample problem. Calculate the molar mass of sodium bicarbonate. Ito ay may chemical formula na NaHCO3. Bibigyan lamang kita ng 1 minuto upang makalculate mo ang molar mass ng presented compound. Tingnan nga natin kung pareho tayo ng naging sagot. Kung ang naging sagot mo ay 84.01 gram per mole, binabati kita. Talagang lubos ang iyong pakikinig sa ating naging diskusyon. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.